my beloved Boss Mike Severa. Di ba hindi na mahikayat ang taong bayan eh. So ano ngayon ang hikayatin ng mga hinayupak na ito, Boss Mike? Yan po ang magdedesisyon kung ang leader karapat dapat pang manatili o kinakailangan ng mamahinga. So taong bayan na. Taong bayan na ang tatargetin. Narinig nyo? Ulitin natin, baka hindi nila narinig. Taong bayan po ang magdedesisyon kung ang leader karapat dapat pang manatili o kinakailangan ng mamahinga. Taong bayan daw ang magdedesisyon. Kung hindi ba namang gunggong, tanga, mangmang, naging abogado ka pang animal ka. Taong bayan naman ang nagluklok sa Pangulong Bongbong Marcos eh. Taong bayan ang nagdesisyon. Ba't ayaw niyong tanggapin mga hayop kayong mga demonyo? Sinabi ni Trillanes, bakit hindi nila madesisyonan? Bakit hindi nyo mairespeto ang desisyon ng sambayan ng Pilipinong hayop? 2 beses na po naghusga ang taong bayan sa mga presidente na hindi po tumugon sa ating mga inaasahan. Ibabalik niya yung nangyari kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Babalik niya at ibabalik niya yung dating Pangulong Erap Estrada. Kita nyo? Ibabalik niya yan, ibabalik niya, Gagawin niyang halimbawa, sa bagay, lagi naman nilang sinasabi yan, no? Ikaw, Mr. Bongbong Marcos, pagkapatuloy kang ganyan na hindi sumusunod sa mga Duterte, abay baka magaya ka sa tatay mo. Grabe, no? Biruin mo yung ganyan. Natatandaan nyo ba yung mga sinasabi nilang ganon? Sa rally sa Davao nung unang-una, sinabi yan ni Duterte. Bago pa lang ang Pangulong Bongbong Marcos. Etong si Roque, nangunguna nagsabi niyan. Sabi niya, baka magaya ka sa tatay mo. Diba? Ano nangyari nung panahon na yon? Presidente na hindi po tumugon sa ating mga inaasahan. Panahon po ng Marcos Sr. at panahon po ni Erap Estrada. Kita nyo, ibabalik niya ang tanong, mga kababayan. Meron bang naidulot na maganda yung pagkakatanggal, pagkakaagaw? Ito pagkakaagaw, hindi tanggal eh. Pagkakaagaw ng kapangyarihan sa Malacanang, meron bang naidulot sa ating mga mamamayan? Siguro naman tayong lahat dito 20 mahigit na. Naabutan na nating lahat kasi ako 28 pa lang eh. Naabutan ko yun eh. Unfortunately, kinakailangang sumadsat ng ekonomiya para makarating ang mensahe na yung kulob ng sikmura ang dahilan. Gagamitin ang kahirapan. Gagamitin ang kahirapan, ang emosyon ng taong bayan para magalit. Maghimutok. Sumilakbo. Ang utang lalalim ng Tagalog mo, Boss Mike. Kala ko ba Ilocano ka? Sumilakbo. Ang damdamin ng taong bayan magalit sa gobyerno. Magalit kay Pangulong Bongbong Marcos at 10 ng kanyang pamilya. Ganyan yung estilo nila. Meron pa tayong isa mamaya. Ganyan ang estilo nila. Bakit mo nasabi, Boss Mike? Kita nyo to. Naipalabas na natin to. Alam niyo, attorney, no, bilang isang mamamayan, hindi ko nakikita na this is Marcos versus Duterte. This is Marcos administration versus the Filipino people. Yung kay Pangulong Duterte, kumbaga isa lamang maliit na part yan na ginigipit nila. But ang nakikita ng mga kababayan natin, yung paggigipit sa taong bayan. Yung intimidation, political persecution, gutom. Kita nyo? Pansin nyo? Isa lang ang namumutawi sa kanilang mga malalaking bunganga.
Namumutawi. Ang lalim mag-Tagalog ni Boss Mike ngayon Oo, anino, ganun talaga. Oo, kasi baka sabihin nila hindi tayo Tagalog, baka sabihin nila incheck. Nung nakaraan, napagkawalan akong incheck dito di ba? Di ba? Isipin nyo, damdamin ng taong bayan yung kanilang kanilang kinukuha ngayon para magalit sa ating gobyerno. Nagigets nyo ba yung naratibo, mga boss? Kung bakit ang taong bayan kinakailangan na magdesisyon kung babalik sa kalye at kung sisisantihin ang nakaupong mga leader. Kita nyo? Taong bayan. Nasaan ang taong bayan? Nagimas nga tipla-tiplakan ka niya. Ay naapo. Nakita nyo mga kababayan, nananahimik, napakahusay ng Pangulong Bongbong Marcos. Pinagtatanggol tayo. Pinaglalaban kung ano yung ating teritoryo. Tahimik na nagtatrabaho. Yung bread ko. Ay! Dali lang. Nagagalit si Jan Angeles kasi pinaganda ako ng ng pagkain, hindi ko raw kinakain nagtatampo. Tuloy mo. Ang palaging tanungin po natin, ang pagkagera ba, yan ba'y magre-resulta sa mas mababang presyo ng bilihin? Yan ba'y magre-resulta sa mas maraming pagkain sa hapag na kainan? Mga gunggong. Mga hinayupak kayo. Mga salot kayo ng gobyerno. Salot kayo ng bansang Pilipinas. Gera na naman. Sino ba, ulitin natin, sino ba may gusto ng gera? Kayo ba gusto nyo ng gera? Kayo lahat dyan. Gusto nyo ng gera? Mga sinungaling tong mga ito. Mapanlin lang. Mapanlin lang, sinungaling at mga walang ya dito sa ating bayan. Alam nyo kung bakit nila laging sinasabi yung gera-gera? Para excuse nila yon, para excuse nila yon, para hindi halata yung pagkampi nila sa China. Gets nyo? Yung pagkiling nila sa China, excuse nila yung gera-gera na yan. Gera-gera. Meron bang sinabi si Pangulong Bongbong Marcos na makikipaggera tayo? Meron bang sinabi, ang sino man na mga pinuno ng gobyernong ito na gusto ng gera? Wala naman Hindi po! Oo. Kaya nga po iniisip ko kung talagang natin ang pagkagera ba, yan ba'y magre-resulta sa mas mababang presyo ng bilihin? Yan ba'y magre-resulta sa mas maraming pagkain sa hapag na kainan? Hindi! Kagutuman, kawalan ng gana. Inaano nila yung mga tao Gamit nila yung mga maliliit na tao na mahina ang nilang maunawaan yung mga bagay-bagay. Ginagamit nila itong emosyon ng tao para magalit Ganito yung ginagawa nitong mga ito. Bingbing, gamit na gamit ang mga mahihirap sa mga politikong mga hayop na mga walang yang, mga tikbalang at halimaw at mga demonyong impakto. Kaya nga po iniisip ko kung talagang merong bisyo, magbitiw na po. Dahil sa panahon ng krisis, kinakailangan na sa tamang pag-iisip ang ating presidente. Papasok na naman ni Butanting, netong hayop na to, yung bisyo. Bisyo na galing lang sa kaisipan nila. Ginawa nilang propaganda
ito pa ring droga. Kita niyo, no? Walang katapusan yung kanilang propaganda. Propagandang sunog na at tostang-tosta na. Para po makaahon tayo sa hirap. At kapag siya po'y nagpumilit. Ano, makaahon sa hirap? Mga putang... Visit! Oh, makaahon daw sa hirap. Mga walang ya kayong mga hinayupak kayo. 6 na taong kayong nakaupo dyan. Ha? Naiyahon nyo ba ang hirap? Naiyahan nyo ba ang Pilipinas, mga hayop kayo? 6 na taong kayong naupo dyan. Ang pinagsasabi mong hinayupak ka. Oh, di ba? Oh. Na siya ay manatili na wala naman siyang kakayahan dahil nga po meron siyang kakulangan sa pag-iisip. Hindi po sinasabing meron, ha? Baka lang. Siya lang po makapagsasabi kung talagang siya ay nasa tamang pag-iisip dahil hindi po namin alam. Bobo talaga to, bobo. Sasampalin kita ng burat. Oh. Sasampalin kita ng burat. Nakita mo? Oh, nandun ang Pangulo, oh. Nasa Singapore. Oh, nagsasalita. Pinagtatanggol ang bansang ito na hindi nagawa ng administrasyon yung hinayupak ka. Oh. 'Di ba? Pinagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos yung teritoryo. Sinopla niya yung general na taga China. Oh. Na hindi nagawa nitong mga hinayupak na itong mukhang si Majin Buu. Pero ngayon po, marami nagsususpecha na. Kasi kita mo, krisis na nga, lamyerda pa rin ang lamyerda. O, kita nyo, no? Lamyerda. Ayun, no? Nagpapaliwanag, pinagtatanggol ang ating bansa. Diba? Pinagtatanggol? Lamyerda ba yun? Pumunta ng ibang bansa, Germany o saan, para ano? Para mangalap ng mga investor. Para makipag-alyansa. Oh, anong gusto nyo? Ang gusto ng mga ito, walang kaibigan eh. Hindi masaya sa buhay. Oo. Saka nakakita. O dahil nga, alam nyo, may nagsabi sa akin, kaya lamyerda lang ang miyerda, naniniwala raw sa feng shui. At ang sabi ng feng shui... Ginamit yung feng shui. Kayo lang naman naniniwala sa incheck. Anong feng shui ang sinasabi mo? Bobo. Hindi naman mabobong literal ito eh. Ha? Nagbobobobobobobobohan. Anak ng pating Ted Eusebio. Nagbobobobobobohan itong si Majin Buu. Para, ilibel yung mga sinasabi niya sa taong bayan na hindi kayang unawain yung mga bagay-bagay na dapat nilang nauunawaan. Di ba? Grabe yung propaganda nyo. Hindi na kayo naawa para lang sa pansarili mong eto pa, etong nagsasalita na ito, makapiling ito, balimbing. Oh, kung saan makikinabang ito, doon to eh. Doon to hindi nga umubra dahil alam nila yung style niya. Kaya hindi ito nabigyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Maring Chona, thank you naman. Oh. At marami ng feng shui yan na tumitingin sa birthday at oras sa pag-anak na presidente. Ang sabi ng mga feng shui, hindi raw matatapos kasi ang termino. Kaya ang... wala na ba yung sabi dito ni Krisan? Nasa na yung voodoo? Nasa na yung feng shui ngayon? Witchcraft? Diba? Paulit-ulit lang yung sinasabi. Ginagawa niya para maiwasan ng bad feng shui, biyahe ng biyahe. Matakin nyo naman. Ang problema natin, merong geopolitical crisis. Magbabiyahe kami papuntang Japan. Sama ka na lang.
Sama ka na lang, kasama mo si ano. Oo. Pare Roque, sama ka sa amin. Tabi kayo ni Mark Ramos tsaka ni ano. Hindi, ni Takero na lang. O, hayaan mo na si ano, Aichang. Aichang ha, pahiram ko muna si Takero. Dito, tabi sila. Meron talagang napakataas na interest rates. Meron pagtataas ng mga presyo ng bilihin. At tapos, ayan po, ang gagawin bobo ka pala kahit naman saang bansa, kahit saang lugar dito sa mundo, lahat tumataas. Lahat tumataas. Yung rating nyo lang ang hindi, pababa ng pababa. Di ba no? Yung rating na lang nila ang hindi, pababa ng pababa. Lahat bilihin Nung araw nga, magpapamasaya ko 200 pesos. Ngayon, hindi na Naging 350 na. Biruin mo, paalang mamasahin, 350 na agad Tapos, 30 minutes lang. Ano pinagsasabi nito? Sabi ko sa inyo halatang halata, kung hindi mag-aaral o mag-a-analyze yung makakapanood nito, maniniwala dito sa demonyong to. Lamyerda ng lamyerda at pangako ng pangako na marami mag-i-invest. Magkano yun? 1.3 trillion daw ang ipapasok na kapital ng mga dayuhan. Totoo naman. Alam mo naman pala ano pang pinagngangal-ngal mo? Mike Cervera po. Laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang bansa. Ito, paalala niya, kamuhian nyo ang ating bansa, labanan ninyo ang inyong gobyerno. Sirain ninyo ang inyong bayan. Ganon ang gusto nitong hinayupak na to. Di ba? Maraming salamat po. Kung hindi po matutuloy ng September, sigurado na po ng October ang pagpunta namin sa Japan. Muli, maraming salamat po. At wag po natin kakalimutang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.